Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1811 hanggang Kabanata 1820. Kabanata 1811. Ginamit ni Hansen ang kanyang kaluban upang hadlangan. Naramdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan na umaagos at siya ay itinapon. Napaikot siya sa hangin, ngunit nagawa pa rin niyang lumapag ng maayos nang mawala ang momentum ng epekto. Ngunit kahit na gayon, siya ay nagdugo. Ang naging Xenogeneic na si Vic ay mas malakas kaysa kay Roxfall Duque. Bago pa man makabalik si Hansen sa kanyang mga paa, tumalon si Vic pasulong na nakataas ang 10 kuko na parang mga matutulis na kutsilyo. Mabilis na nagtungo ang mga ito kay Hansen, pinapagana ng kapangyarihan ng Sky Demon. Ang kapangyarihan lamang ni Hansen ay hindi sapat upang hamanin ang Xenogeneic na si Vic. Kaya, mabilis siyang gumalaw at umiwas sa pag-atake. Yisha, hindi ka ba tutulong? Malamig na sabi ni Hansen. Ngumiti si Yisha, hindi ba sinabi ko na may bahagi kung saan kakailanganin ko ang iyong tulong? Ito na iyon. Siya ay sa iyo na. Sigurado akong kaya mo siyang hawakan, kaya alagaan mo ito at hihintayin kita sa loob. Tungkol sa mga ngipin kanina, magkakaroon tayo ng tig-isa. Ang sa iyo ay hawak ko. Kapag tapos ka na dito, puntahan mo ako at kunin mo ito. Pagkatapos noon, kinuha ni Isha ang 2 ngipin ng kuneho. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa tulay. Nang makarating siya doon, naglakad siya pasulong. Nakakagulat nang simulan ni Isha na tawirin ang tulay, nagsimula itong manginig. Ngunit walang likido ang nag-apoy pataas na parang geyser. Nagawang makalapit si Isha sa kristal na globo. Hindi rin kita matutulungan dito. Kaya, sa tingin ko ay magpapatuloy na ako. Kinagat ni Hawkwing ang kanyang mga ngipin at sumunod kay Isha. Maingat na naglakad si Hawkwing sa parehong paraan, ngunit napansin din niya na wala ng mga haligi ng gatas. Nang makalapit sina Isha at Hawkwing sa kristal na globo, pumasok sila at nawala. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga labi. Hindi siya nagulat sa ginawa niya. Halos mapatay siya ni Hansen, at kinuha niya ang kaluban na dating pag-aari ng matanda ng rebate. Malamang na gusto ni Isha na makita siyang patay, higit sa sinuman. Magiging kakaiba kung siya ay same time na makikipagtulungan sa kanya. Ngunit ang nakakalito kay Hansen ay kung bakit nangyari lamang ang isang bagay kay Roxfall Duque at Vic nang subukan nilang tawirin ang tulay. Bakit walang nangyari kina Isha at Hawkwing? Ang Xenogeneic na anyo ni Vic ay umuungal habang patuloy siyang humahabol kay Hansen. Ang bilis at kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa kay Hansen. Kahit na maiiwasan ni Hansen ang hindi maiiwasang diskarte nito, hindi siya makatatama pabalik. Nang mawala sina Yisha at Hawkwing sa kristal na globo, ngumiti si Hansen. Ang kanyang kaluban ay nagsimulang maglabas ng lila na usok. Sumigaw si Vic nang magsimulang pumutok ang kanyang katawan at damyugo ng malakas. Ang mga sugat ay nagsimulang lumaki sa haba at lapad. Ngunit hindi ito dahil kay Hansen. Ito ay dahil nang makipaglaban si Vic sa kuneho, nasaktan siya ng kuneho ng husto. Ang Xenogeneic na anyo ni Roxfall Duque ay isang kuneho na gumagamit ng kapangyarihan ng ngipin. Ang mga sugat ay hindi gaanong malubha sa una. At nang mapatay ang kuneho, hindi naisip ni Vic ang mga sugat. Ngunit ang kapangyarihan ng ngipin ay palaging nananatili. Kahit na naging Xenogeneic si Vic mismo, ang mga sugat ay napigilan lamang sa loob ng ilang panahon. Ang pagbabago ay hindi naglinis at hindi inalis ang puwersa at labi ng ngipin na nanatili pa rin sa loob ng kanyang mga sugat. Magagamit ni Isha ang kanyang teeth knife upang matrigger ang kapangyarihan ng ngipin sa mga sugat ni Vic, ngunit hindi niya ginawa iyon. Alam ni Hansen na may ginagawa siya. Sa kabutihang palad, si Hansen mismo ay mayroon na ngayong kapangyarihan ng ngipin. Hindi siya kasing galing ni Isha sa paggamit nito, ngunit sapat na iyon upang matrigger ang mga sugat ni Vic. Ang mga pinsala ni Vic ay kumakalat at lumalala. Sa kapangyarihan ng ngipin ni Hansen at teeth knife mind, ang katawan ni Vic ay nagsimulang pumutok. Hindi ito mabilis, ngunit matatag at nakakatakot. Hindi rin iyon ang pinakakatakot na bagay dito. Ang pinakakatakot sa lahat ay ang epekto ng pagdurugo. Ang dugo ay tumulo mula sa mga sugat, tumatakbo ng mas mabilis sa paglipas ng panahon. Mas gumagalaw si Vic, mas dumudugo siya.
Ang ilan sa kanyang mga sugat ay dumudugo ng sabay-sabay, at maliban kung may sapat na kapangyarihan si Vic upang ihinto ang pagdurugo, hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Mamamatay siya sa lalong madaling panahon. At malinaw na hindi na mapigilan ni Vic ang pagdurugo. Sa kalaunan ay nagsimulang mawala ng malay. Kahit na naitigil niya ito, malamang nahuli na. Ngayon, ang isip ni Vic ay nabawasan sa pinakapangunahing proseso ng pag-iisip, ang pagpatay. Hindi niya pinansin ang kanyang mga tumutulo na sugat at ang tanging iniisip niya ay ang pagpatay kay Hansen. Ang katawan ni Hansen ay parang isang phoenix na lumilipad. Umiwas siya sa lahat ng kasanayan ni Vic. At hindi nagtagal, ang kapangyarihan at bilis ni Vic ay nagsimulang bumaba. Napakaraming dugo ang nawala niya, halos natakpan ng mud ulash na kulay pula ang karamihan sa plataporma. Patong. Halos maubusan ng dugo si Vic. Bumagsak siya sa lupa at umungal ng mahina. Gusto niyang sumugod muli kay Hansen, ngunit hindi siya makatayo. Ginamit ni Hansen ang kaluban na may kasanayan sa espada ng ngipin kay Vic, na nagpalaki sa mga bitek at sugat. Ang huling bahagi ng dugo ng nilalang ay nagsimulang tumulo. Ilang sandali pa, naputol ang tali ni Vic sa buhay. Tanging ang pagkibot lamang ang nagawa niya sa lupa habang tumulo ang huling ilang patak ng dugo. Xenogeneic Viscount Hunted, Xenogeneic Gene Found, Purple Horn Demon. Ang kapangyarihan ng ngipin ay mahusay. Hindi sila masama kaysa sa mga kapangyarihan ng Falsified Sky, ngunit nakakagulat, ang Xenogeneic na si Vic ay mas malakas kaysa kay Roxfall Duke. Bakit siya itinuring na isang Viscount lamang? Nagtataka si Hansen. Bigla, ang katawan ni Vic ay nagsimulang maglabas ng puting katas. At pagkatapos, ang likido ay bumalik sa tulay. Ngayon ay naunawaan ni Hansen na ang likido sa ibaba ay hindi lahat agresibo at nagdudulot ng kabaliwan. Ang ilan lamang sa mga ito ang may problema. Iyon ang dahilan kung bakit nakatawid ng ligtas si Aisha at Hawkwing. Ngunit ngayon na bumalik ang puting likido na nagdudulot ng kabaliwan, kung kailangan ni Hansen na tawirin ang tulay, kailangan niyang harapin ang parehong panganib na naranasan ni Vic. Nag-atubili si Hansen. Inalis niya ang sungay ni Vic at inilagay ito sa kanyang bag. Sumakay siya sa tulay at tumakbo ng diretso patungo sa kristal na globo. Makalipas lamang ang ilang segundo, narinig niya ang isang pagsabog mula sa ibaba ng tulay. Isang haligi ng likido ang nag-apoy sa kalangitan. Nagsimula itong magbuhos ng puting ulan na nagbabanta kay Hansen. Naghanda si Hansen na tawagin ang kanyang Steel Sagittarius Shield para sa proteksyon mula sa puting likido. Ngunit nang makalapit ang puting gatas, huminto ito sa ere. Ang mga daloy ng puting likido ay nagtipon-tipon na parang may buhay at kamalayan. Tiningnan nito si Hansen, at pagkatapos ay bumagsak pabalik sa ibaba ng tulay. Nagulat si Hansen. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, at tiyak na wala siyang ideya kung bakit hahayaan siya ng puting likido at ayaw niyang maging bahagi ng kanyang katawan. Kabanata 18:12. Walang pag-aalinlangan, naglakad si Hansen patungo sa kristal na globo. Ang tulay ay patungo sa tuktok ng globo, at nang makarating si Hansen, nakita niya ang isang pasukan sa itaas. Ang loob ng globo ay walang laman, parang isang stadium ng football. Nakita niya sina Hawkwing at Aisha na naglalaban sa loob. Nagulat si Hansen dahil mukhang pantay ang laban ng dalawa. Si Hawkwing, na kilala sa pagiging hindi mapagpasyahan at pabaya, ay nagpapakita ng malaking lakas laban kay Aisha. Hindi ko akalain na kaya niya pala yan. Ang galing pala niya, namamangha si Hansen. Ang mga kamay ni Hawkwing ay parang mga kawit, nakikipaglaban sa mga kamay ni Aisha na may kapangyarihan ng ngipin. Hindi nabibiyak ng kapangyarihan ng ngipin ang kanyang mga kamay. Hindi ako makapaniwala na ang kampyon ng Skybird ay pumasok sa Demon Grave at nagkunwari na isang baguhan. Nagulat ako na tiniis mo ang kahihiyan na yan ng matagal. Malamig na tumawa si Aisha. Isa ako sa 12 Skies sa Beast Area. Ano naman ang masasabi mo sa sarili mo? Ang Rebate Knife Queen na nagkukunwaring walang-wala, sagot ni Hawkwing. Hindi naman ganoon kagaling ang maging isa sa 12 Skies. Magiging karapat-dapat ka lang kung magkakasama ang 12 Skies, mayabang na sagot ni Aisha. Kung nasa labas tayo ng Demon Grave ngayon, hindi ako kasing galing mo. Ikaw ay kalahati Diyos, pero ito ang Demon Grave, kaya ano ang kahalagahan ng kung ano ka? Alisin mo ang titulong yan, at pareho lang tayo, malamig na sagot ni Hawkwing. Talaga, tiningnan ni Aisha ng diretso sa mga mata si Hawkwing habang nag-aalab ang kanyang mga kamay na may hawak na kutsilyo. Tumingin si Hansen sa ibang direksyon upang masuri ang paligid. Parang isang bilog na stadium ang lugar. Mayroong isang kristal na plataporma, at sa itaas nito, mayroong isang kristal na pasilyo patungo sa gitna. May mga tubo na may daloy ng puting likido.
Maraming tubo ang patungo sa puting likido sa gitna ng pool. Hindi niya alam kung saan nakakonekta ang pool, at kahit na maraming puting likido ang dumadaloy, hindi tumataas ang level nito. Wala nang ibang bagay sa loob ng globo. Naglalaban sina Hawkwing at Isha malapit sa pool, pinipigilan ang isa't isa na makalapit dito. Malakas ang mga galaw ni Hawkwing. Hindi gaanong kaiba sa mga galaw ni Hansen na parang phoenix. Siyempre, may pakpak siya. Iba yun kay Hansen na kailangang gumamit ng lakas. Sa kabuuan, mas nakatuon si Hawkwing sa bilis. Iba rin iyon kay Hansen na may kakayahan sa paghuhula at pagbuo ng mga diskarte. Napakabilis niya, at dahil sa kanyang mga kuko na parang kawit, halos wala nang magagawa si Isha. Kung totoong laban ito, hindi mananalo si Hawkwing kay Isha. Pero hindi naman nilayon ni Hawkwing na patayin siya. Gusto lang niyang magkaroon ng pagkakataon na makarating sa pool nang hindi naaabala. Nag-aalala ng husto si Isha. Maganda ang kanyang mga galaw, pero medyo mas mabagal siya kaysa kay Hawkwing. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring mahulog si Hawkwing sa pool. Pinapanood ni Hansen ang dalawa mula sa labas, hindi pa naglakas loob na pumasok. Dalawang kalaban sila na mahirap harapin. Plano niyang maghintay sa labas, at marahil ay makakuha ng madaling pagkakataon kung may magiging pagkakataon. Habang pinapanood niya sila, may gumalaw sa kanyang bulsa. Pagkatapos, ang malambot na bola ay tumalon palabas. Nagsimulang umikot ito sa lupa bago gamulong papasok sa kristal na globo sa sarili nitong kagustuhan. Malagkit ang hitsura ng bola, at sumusunod ito sa mga dingding pababa. Mukhang sinusundan nito ang mga tubo patungo sa pool. Nakatuon ng husto sina Isha at Hawkwing sa isa't isa, kaya hindi nila napansin na may pumasok. Bukod pa rito, hindi nila iisipin na ang isang bagay na parang bola ng ping-pong ay papasok ng ganoon. At dahil natatakpan ng mga tubo ang kanilang paningin, nagawa ng bola na gamulong pababa at pumasok sa pool. Naisip ni Hansen na baka may mangyari kung papasok ang bola sa pool, pero tahimik lang ang lahat pagkatapos nitong pumasok. Pareho pa rin ang pool. Mas lalong naglalaban ng husto sina Isha at Hawkwing. Dahil unti-unting nauubusan ng lakas, humina ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban pagkatapos ng kanilang laban. Ngayon ay malinaw na kung sino ang mas magaling. Mas mahina ang kapangyarihan ni Isha, pero hindi nag-iba ang kanyang mga kasanayan sa paglipas ng panahon. Wala siyang pagkakamali. Si Hawkwing naman ay mas mahina na ngayon kaysa kanina, at medyo nagkakamali na siya sa kanyang mga galaw. Sinasamantala ito ni Isha. Biglang sumugod si Isha at sinugitan ang balikat ni Hawkwing. Nagulat si Hawkwing at gustong umatras, pero huli na. May 2 sentimetro ang hiwa sa kanyang balikat, at nasaktan lamang ang kanyang balat. Pero sapat na iyon, at patuloy na lumalaki ang sugat at nagdudugo. Ang kapangyarihan ng ngipin ay napakasama. Kapag nakalaban ka ng may ganoong kapangyarihan, hindi ka dapat magkamali. Kundi, patay ka. Komento ni Hansen sa kanyang isipan, pero masaya siya na natutunan niya ang kapangyarihan ng ngipin. Knife Queen, sampain ka. Iwinagayway ni Hawkwing ang kanyang mga pakpak at sinubukang lumipad patungo sa labasan, na parang isang palaso sa bilis at direksyon. Masyadong mabilis siya, at hindi siya nahabol ni Isha. Maraming kapangyarihan ang pinipigilan ng Demon Grave. Kapag mas malayo si Hawkwing, mas humihina ang epekto ng sugat. Lumabas si Hawkwing sa labasan na may lungkot. Mahirap sana makuha ang kayamanan kahit na wala si Isha, pero nagkunwari siyang babae na nagngangalang Isha. Napakasama ng kanyang kapalaran. Habang iniisip niya ito, nakaramdam siya ng sakit sa ulo. Parang may tumama sa kanyang ulo. Nakakita siya ng mga bituin nang bumagsak siya sa lupa. Sinunggaban ni Hansen ang kanyang katawan at pinigilan siyang mahulog. Hindi siya makapagsalita. Nakatuon na ang atensyon ni Isha sa pool. Nang makalapit siya rito, mukhang tuwang-tuwa siya. Hindi nagatubili si Hansen, at pumasok na rin siya sa globo. Papunta siya kay Isha, at nang makalapit siya sa likuran niya, handa na ang kanyang kaluban na hampasin siya. Imposible sanang atakehin ang isang kalahati Diyos na elite sa labas. Pero dito, mas mahina ang kanyang mga pandama. Hindi mahirap ang atake na ito. Madali lang na mawala ng malay ang kampyon na si Hawkwing dahil kay Hansen. Kabanata 18:13. Tahimik na lumapit si Hansen kay Isha, handa nang hampasin siya sa ulo. Ngunit bigla siyang natigilan. Si Isha ay nakatayo malapit sa pool, nakatingin dito. Pero nang palihim na lumapit si Hansen sa tabi ng pool, nakita niya ang kanilang mga anino. Nagulat si Isha. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Isha, kunot ang noo. Kahit na pinatay mo si Vic, paano mo nakatawid ang tulay?
Hindi tumigil si Hansen sa pag-atake kay Yisha gamit ang kanyang kaluban na parang espada. Naglakad lang ako, sagot niya, patuloy na umaatake. Hindi naman mahirap. Sinubukan din niyang i-manipulate ang isip ni Yisha, ngunit hindi ito epektibo. Malakas at kalkulado pa rin ang mga galaw ni Yisha, at hindi madaling magkamali. Pero kakalaban lang niya si Hawkwing, na nagdulot sa kanya ng kaunting pagka-frustrate. Nasa desbentaha siya ngayon sa laban kay Hansen. Napakagalit ni Yisha, at nagtataka siya kung anong masamang kapalaran ang nagdala sa kanya upang makipaglaban kay Hansen muli. Tuwing siya ay malapit ng makamit ang isang bagay, nandyan si Hansen upang sirain ito. Hindi pa naghihilom ang kanyang mga sugat mula sa kanilang unang laban at naubusan siya ng maraming lakas. Hindi niya kayang lampasan ang mga limitasyon ng Demon Grave, at habang patuloy na humihirap ang mga pag-atake ni Hansen, alam niyang siya ay nasuppress. Wala siyang oras upang gawin ang anuman tungkol dito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman ni Yisha na tila ang mga kasanayan ni Hansen sa espada ay umunlad. Mas malakas siya kaysa noong huli silang naglaban. Mas pinahirapan nito ang kasalukuyang laban. Hindi ito dahil sa umunlad ang mga kasanayan ni Hansen sa espada. Ito ay dahil natutunan ni Hansen ang ilang mga teknike ng teeth knife mula sa knife mind. At ngayon, baguhan na si Hansen sa mga kapangyarihan ng ngipin. Ngayon, naiintindihan na ni Hansen kung paano gumagana ang teeth knife. Hindi siya magiging mas mahina kaysa kay Yisha ngayon. Madali na niyang nasuppress si Yisha. Kung iniwan ni Yisha ang teeth knife at gumamit ng ibang mga kasanayan, kahit na mas mahina, hindi sana siya ganun nasuppress ni Hansen. Nang makita niyang malapit ng tamaan si Yisha ng kaluban, biglang sumabog ang pool ng likido. Sa bilog na pool, ang malapot na likido ay sumabog na parang bulkan. Ang puting likido ay naglatag sa paligid sa mga alon. Nagulat sina Hansen at Yisha. Pareho silang umatras upang umiwas sa puting likido. Ang puting likido ay sumabog sa sahig, at sa kanila napansin na natuyaw na ang pool. Walang natirang patak ng likido sa loob nito. Ang mga tubo na nagdadala ng puting likido sa pool ay tuyo na. Wala ng puting likido na dumadaloy. Walang laman ang pool. Bakit wala? Saan ang pinagmula ng mga xenogeneics na pinag-aaralan ng mga crystallizer? Nagbago ang mukha ni Yisha. Parang hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Nakaramdam si Hansen ng kakaiba. Ang bola ay kakagulong lang sa loob, kaya bakit ito nawala? Wala nang oras si Hansen para mag-isip. Inilabas niya ang kaluban at sinubukan niyang tapusin si Yisha. Habang siya ay kumikilos, napansin niyang malungkot ang mukha ni Yisha. Papalapit sa kanila ang puting likido na parang may buhay. Pamilyar na pamilyar ang tanawin para sa kanilang dalawa. Ang mga bagay na iyon ay nagpalit kina Roxfall Duke at Vic sa mga xenogeneics. Isang mapanganib na puting haligi lang ang kinakailangan upang gawing xenogeneic si Roxfall Duke at Vic, ngunit dito, marami ang narito. Dapat ay mayroong 1,000 mga umuusad na puting bagay. Para silang isang hukbo ng mga halimaw, pumapalibot kina Hansen at Yisha. Hansen, maaalala kita. Huwag mo akong hayaang makita sa labas ng Demon Grave. Hindi ako magiging knife queen kung hindi ko kayang patayin ka ng mabilis sa normal na mundo, sabi ni Yisha bago subukang tumakas. Huwag ka pang umalis. Kung gusto mo ako ng ganoon, bakit hindi ka nalang manatili? Tumawa si Hansen at sumugod upang harangan ang kanyang daan. Patuloy na inaatake ni Hansen si Yisha nang walang tigil. Naubos na ang enerhiya ni Yisha, kaya hindi na niya kayang labanan si Hansen. Bukod pa rito, ayaw na niyang makipaglaban. Papalapit na ang puting likido, at ang pagdampi ng isang patak ay sapat na upang magdulot ng kamatayan. Hindi nakakatakot ang mga xenogeneic. Ang nakakatakot ay ang maging isa sa kanila, lalo na kung magiging isang walang isip na mamamatay tao ka. Bakit mo pa ako hinahabol? Kung hindi tayo aalis, pareho tayong magiging isa sa mga walang isip na xenogeneic. Gusto mo bang mamatay kasama ko ng ganoon? Nakiusap si Yisha habang patuloy na umiiwas. Hindi ba romantiko, ang mamuhay at mamatay ng magkasama? Mas bumilis ang pag-atake ni Hansen. Nagpa siya si Hansen na patayin si Yisha dito. Dahil kalahati Diyos si Yisha, madali siyang makakapagpatay kay Hansen kung makakalabas siya. Siya ay isang baron lamang pagkatapos ng lahat. Kaya naman, ayaw niyang mangyari iyon. Kailangan niyang tiyakin na hindi makatakas si Yisha sa Demon Grave. Hindi rin natatakot si Hansen sa puting likido. Mukhang hindi interesado ang likido kay Hansen. Kaya, hindi siya nag-aalala. Nang sumilip sila sa kanilang mga balikat, napansin ni Hansen at Yisha ang mga umuusad na puting bagay na papalapit sa kanila. May kaunting pagkakaiba sa pagkakataong ito, bagaman.
Alam ni Hansen na papunta ang mga ito kay Hisha, kaya't tumayo siya malapit sa kanya upang magmukhang papunta rin ang mga puting bagay sa kanya. Hindi pa alam ni Hisha na wala namang dahilan si Hansen para matakot. At dahil sa panggugulo ni Hansen, nagalit at natakot din siya. Papalapit na ang puting likido. Hansen, papatayin kita. Dahil hindi makatakas si Hisha kay Hansen, nagalit na siya. Tumayo ang kanyang mga puting tenga ng kuneho, at umalon ang kanyang mahabang buhok. Nabalot ang kanyang buong katawan ng lilang apoy. Muli siyang lumabag sa mga patakaran, at dumami ang kanyang lakas. Sinubukan niyang saktan si Hansen gamit ang kanyang mga kamay, habang ang lilang apoy ng espada ay nag-aalab. Patuloy na umiwas si Hansen, sinusubukang makaiwas sa apoy. Pero nabalot ng lilang apoy si Hisha, at nagawa niyang mawala at muling lumitaw sa harap ng pasukan ng globo. Nakalungkot ito kay Hansen. Hindi niya namalayan na nagalit siya ng sapat kay Hisha upang magamit ang kakayahang iyon. Pero sa pagkakataong ito, sobra na para sa kanya. Nasira ang kanyang katawan. Kahit na makalabas siya sa Demon Grave, mahina ang kanyang katawan sa mahabang panahon. Gusto sanang habulin ni Hansen si Hisha, pero bigla siyang nakaramdam na parang may humaplo sa kanyang balikat. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Kabanata 18:14. Tumakbo si Hansen at tumingin sa likod. Wala namang anumang nasa likuran niya. Nang tumingin siya sa kanyang balikat, wala rin siyang nakita. Parang may nakaupo doon, pero hindi niya makita. Bigla, nag-blur ang kulay sa balikat ni Hansen. Nakita niya na isang nilalang, na parang chameleon, ay nagpakita lang. At saka, nagsimula na namang mag-shift ang mga kulay. Ang nilalang ay nagbabalat kayo na naman sa paligid. Kahit na malapit na siya, hindi na makita ni Hansen ang nilalang. Sigurado akong hindi ito lumabas mula sa kakaibang bola na iyon, naisip ni Hansen. Kahit na bagong lumitaw lang ang nilalang, parang isang tunay na halimaw ito. Maliit lang ito, iyon lang. Kasing laki lang ito ng palad ng isang tao. At ngayon, may sagot na si Hansen kung bakit wala na ang bola sa pool. Ang nilalang ay maaaring magpalit ng kulay upang hindi makita. Nagpalit na naman ng kulay ang maliit na nilalang. Pumunta ito sa kanyang kanang balikat, nagpalit ng kulay, at nawala na naman. Napakagaling nito. Halos hindi ito nakikita, naisip ni Hansen habang pinapanood ang pagpapalit ng kulay ng nilalang. Napakakapit nito sa kanya, pero hindi pa rin siya nakakakita. Lumabas ka ba sa bola? Tanong ni Hansen. Hindi niya alam kung naririnig siya ng nilalang. Pero parang narinig naman nito. Nagpakita ito, tumango, at nawala na naman. Hindi na nag-aalala si Hansen. Hindi naman ito mukhang isang masamang nilalang. Kaya, lumabas na siya sa bilog na silid. Nako, napansin ni Hansen na parehong wala na si Hisha at Hawkwing na kanyang hinimatay. Ang kakon ay tila umakyat na naman sa ere, at maraming daan patungo sa labas ang nakikita. Ang buong kakon ay kumikinang. Gusto sana ni Hansen na lumabas sa parehong paraan na kanyang pinasukan, pero ang puting likido sa ilalim ng tulay ay nagsimulang mag-alab. Parang fountain na naglalabas ng tubig sa buong kakon. May lumitaw na butas sa tuktok ng kakon, at biglang bumaba ang isang puting haligi mula rito. Nahawakan nito ang katawan ni Hansen at itinulak siya pabalik sa hangin, pababa mula sa kakon. Nang makalabas siya, tumakbo ang grupo ng mga halimaw patungo kay Hansen. Pinalibutan nila siya. Ang maliit na halimaw ay naglakad ng diretso sa harap ni Hansen at tumingin sa kanya. Ang maliit na nilalang sa balikat ni Hansen ay nagpakita bago tumalon sa mga kamay ng maliit na halimaw. Napakasaya ng maliit na halimaw habang hawak nito ang maliit na nilalang patungo sa langit. Umagang ito. Umagang din ang grupo ng mga halimaw kasama nito. Parang isang kalto na nag-aawit ng papuri. Di nagtagal, tumahimik ang ingay at bumalik ang katahimikan. Inutusan ng maliit na halimaw ang isa pang halimaw na kunin si Hansen. Naiintindihan na ni Hansen kung paano sila gumagana, kaya napagpasyahan niyang sumakay sa ibabaw ng halimaw. Napagtanto na niya na hindi na niya makikita si Hisha at Hawkwing. Masaya si Hansen dahil nagawa niyang makuha ang mga gamit ni Hawkwing habang wala itong malay. Hindi naman siya gaanong nawala ng mga gamit nang tumakas si Hawkwing. Pero hindi alam ni Hansen kung sulit ang mga nakuha niyang gamit. Susuriin muna niya ang lahat at magdedesisyon mamaya. Nagsimulang maglakad pabalik ang halimaw, ngunit hindi nila dinala si Hansen sa chaos. Sa halip, mas lalo silang pumasok sa disyerto. Hoy! Saan mo ako dadalhin? Nalungkot ang puso ni Hansen. Ang gusto lang niya ngayon ay umalis. Hindi biro ang posibilidad na makita siya ni Hisha sa labas ng Demon Grave. Hindi pinansin ng mga halimaw ang kanyang tanong.
Tumakbo sila sa buong araw sa disyerto hanggang sa makarating sila sa isang oasis. Ang oasis ay mas malaki pa kaysa sa tirahan ng Chaos. Maraming prutas doon, at bawat puno ng ubas ay may mga kumpol ng prutas. Ibinaba siya ng halimaw, at saka itinuro ng maliit na halimaw ang mga prutas at itinuro si Hansen. Ibig mo bang sabihin na akin ang mga prutas na ito, at pwede akong kumuha ng gusto ko? Napakasaya ni Hansen. Nakita ni Hansen ang isang xenogeneic na prutas sa gitna ng iba pang mga prutas, at napagtanto niya marami pala sa mga ito. Kung pwede siyang kumuha ng gusto niya, makakakuha siya ng marami. Tumango ang maliit na halimaw, kaya kinuha ni Hansen ang isang mansanas na parang brilyante. Kumuha rin siya ng saging na parang berdeng jade. Mayroon ding ruby dragon fruit. Nang makita ng halimaw na marami siyang kinuha sa loob ng maikling panahon, nanlalamig ang pawis nito. Kinagat nito ang baluti ni Hansen at hinaila siya sa ibang lugar. Bakit mo ako dinala sa balon na ito? Hindi ako nauuhaw. Pwede ba akong kumuha pa? May dalang sako na puno ng xenogeneic na prutas si Hansen. Parang napakasakim niya. Kumurap ang mga talukap ng mata ng maliit na halimaw bago nito itinulak si Hansen sa balon. Okay lang kung ayaw mong kumuha pa, pero hindi mo naman kailangang itulak ako sa balon na ito. Nalungkot si Hansen nang makita ang kanyang katawan sa tubig. Sa kabutihang palad, itinulak lang siya ng maliit na halimaw at hindi siya sinaktan. Nagsimulang lumangoy si Hansen palabas, pero may napansin siyang kakaiba. Nawala ang balon, at nasa isang lawa na siya sa pagitan ng dalawang bundok. Ano ba ang lugar na ito? At bakit ako nandito? Nagulat si Hansen habang tumitingin sa langit. Gabi na, at may 2 buwan sa langit. Napagtanto na ni Hansen na nasa Planet Kate na siya. Hindi ko alam na may teleporter ang Demon Grave. Napakabait pala ng mga iyon. Napakasaya ni Hansen. Hindi na niya kailangang mag-alala na sasalubungin siya ni Isha nang makalabas siya sa Demon Grave. Ang kabaitan ay laging nagbibigay ng gantimpala. Kukuha ako ng prutas para ipagdiwang. Binuksan ni Hansen ang sako at biglang nagulat. Ang chameleon ay nakaupo sa gitna ng lahat ng prutas, at hindi niya alam kung paano nakapasok ang maliit na nilalang. "The asterisk man, lumabas ka," tanong ni Hansen habang kinukuha ang nilalang. Hindi sumagot ang maliit na nilalang. Nagpalit lang ito ng kulay at nawala. Sa malayo, sa gitna ng disyerto sa Demon Grave, umuungal ang isang grupo ng mga halimaw. Parang masisira ang langit dahil sa ingay nito. Hindi kita may uuwi ngayon. Hindi ako makakabalik sa Demon Grave. Kung wala kang problema doon, pwede kang sumama sa akin. Pero ano ang itatawag ko sa iyo? Napaisip si Hansen. Matapos ang mahabang panahon, sinabi niya, paano kung tawagin kitang Siko? Ang galing ng pangalang iyon. Biglang naging pula ang transparent na nilalang, at nagkaroon ng mga tinak ang balat nito. Mas mabilis ang paghinga ng ilong nito kaysa dati. Hindi mo ba gusto? Isipin natin ang ibang pangalan. Little homie thing. Paano kung Mr. Chameleon? Horny Demon. Horny Wolf. Horny Dragon. Transformer. Kabanata 1815. Xenogeneic Gene kinain, Baron Geno Point dagdag 1. Nagluto si Hansen ng ilang saging sa apoy. Habang nagluluto, ang mga saging ay mabilis na lumambat mula sa kanilang dating estado na parang kristal. Ang bawat saging ay nagdaragdag ng isang Baron Gene. Bago pa man niya matapos kainin ang lahat, umabot na siya sa 100 Baron Genes. Baron Geno Points ay nasa maximum na. Hindi na maaaring magdagdag ng points. Ang Geno Body ay nangangailangan ng espesyal na prutas. Kumain si Hansen ng isa pang saging, at nag-announce na naman ang parehong mensahe. Sa mga santuaryo, kapag umabot sa maximum ang Geno Points, maaari kang mag-evolve sa pamamagitan ng mga evolution pools. Sa Geno Universe, hindi ganoon ang mga bagay. Wala siyang ideya kung paano masisira ang hadlang at umakyat. Ibig bang sabihin kailangan kong simulan ang pag-akyat sa sarili ko? Patuloy na nag-iisip si Hansen, pero ito lang ang posibilidad na naiisip niya. Walang saysay ang patuloy na pagkain ng parehong Geno fruit, kaya't inimpake niya ito at bumalik sa santuaryo. Nang makita ni Xi Jinping si Hansen, tumakbo siya patungo sa kanya, pinapalo ang kanyang namamaga na dibdib. "Old Han, kaya kong mag-generate ng Geno armor. Dalhin mo ako sa Geno Universe at gagamitin ko ang aking gwapong katawan at mga nakakatuwang comics upang sakupin ang lugar na iyon." "Ako rin," kalmado lang nasabi ni Little Angel. "Ako rin," ang mahinang boses ni Zero. "Ako rin. Ako rin." Maraming tao ang nagsabi na tapos na sila at handa nang pumunta. Kung umabot na sa antas na iyon sina Luolan at Jianran, malamang na gusto rin nilang pumunta.
Lalo na, sa pag-asang mahanap si Little Flower. Tumigil. Tumigil. Ano sa tingin ninyo ang lugar na iyon? Hindi ito parang paglipat sa bagong bahay. Maaaring mamatay kayo roon. Bigyan mo muna ako ng kaunting panahon upang maghanda ng maganda at ligtas na lugar para sa inyo. Little Silver, pwede ka ring umakyat at pumunta sa Geno Universe. Bumalik si Hansen sa Planet Kate at kailangan na niyang isipin ang isang seryosong bagay. Dahil nagdala siya ng maraming xenogeneic genes, marami sa kanyang mga tao ang makakapag-generate ng kanilang Geno Armor. Marami sa kanila ang gustong pumunta, at alam niyang imposible silang pigilan magpakailanman. Lalo na sina Xi Jinping at Gu Qincheng. Tiyak na gagawa sila ng isang bagay na hanggal kung hindi niya sila dadalhin agad. Kailangan kong maghanap ng ligtas na lugar upang magtayo ng base para sa atin. Kung nagawa ko iyon, pwede na silang pumunta. Pero saan ako makakahanap ng ligtas na lugar? Dinala ni Hansen si Little Invisible patungo sa isang kalapit na lungsod. Matapos ang 2 araw na paglalakbay, narating nila ito. Little Invisible ang bagong pangalan ng kamilian. Mukhang masaya ito sa pangalan. Sa kabutihang palad, walang laban sa lungsod na iyon. Kinakontrol pa rin ito ng mga tao ng Kate. Doon, nakabili si Hansen ng telepono na magagamit niya upang tawagan sina Kiao at Lance. Sinabi ni Kiao kay Hansen na nahulog na ang Grand City at sumama na sila sa Seven Mirrors. Nasa isang barko sila na papunta roon. Sinabi niya kay Hansen na pumunta sa kanya dahil pwede siyang sumali sa mga operasyon sa pag-angkin ng lupain sa halip na laging nakikipaglaban. Naisip ni Hansen na hindi naman masamang ideya iyon. Kung makakahanap siya ng lugar na walang mga higher races na naglalakad-lakad at nangangaso ng mga xenogeneics, perpekto iyon para sa kanyang mga kasama upang magsimula at lumago. Pero ang lungsod na kanyang kinaroroonan ay walang barko na papunta sa Seven Mirrors. Hindi siya makakapunta. Sa mga kalye ng Mississippi City, nagmamadali ang bawat isa sa kanilang mga gawain. Walang nag-aalala sa iba. Hindi pa nasa salakay ng Taurus ang lugar, pero alam ng mga tao na isang bagay lang ang kulang bago mangyari iyon. Ang Planet Kate ay nasa libreng pagbagsak, at kailangang isipin ng bawat isa kung saan patungo ang kanilang kinabukasan at kung ano ang magagawa nila. Maraming barko doon ang nagdadala pa rin ng mga refugee sa kalawakan. Masyadong marami ang mga tao, at hindi sila lahat kasya. Karamihan sa kanila ay kailangang maghintay ng ilang panahon bago sila makalabas sa planeta. Sa masamang kalye na iyon, may isang tao na hindi mukhang katulad ng iba pang mga malungkot na tao. Naglalakad ang lalaki sa kalye ng walang baluti. May suot siyang damit na gawa sa tunay na tela, at may hawak din siyang maliit na banner. May nakasulat na kakaibang mga salita dito, pero hindi ito pangkaraniwang wika. Pero makikilala sana ni Hansen ang mga ito kung nakita na niya. Habang naglalakad ang lalaki, isang matangkad na babae na may puting tenga ng kuneho ang lumapit sa kanya. May suot itong maskara. Kumuha siya ng kutsilyo at inilagay ang talam sa leeg ng lalaki. Patuloy na naglalakad ang mga tao, at biglang nabalot ng kakaibang kapangyarihan ang lalaki at ang babae. Inayos nito ang mga ito sa abalang kalye, na para bang wala sila roon. My Queen. Ano ang gusto mo? Hindi natakot ang lalaki na may kutsilyo sa kanyang leeg. Pero nagulat siya nang tumingin sa babae. Ang babaeng iyon ay ang Knife Queen ng Rebate. Si Asia, na halos mapatay ni Hansen. Tumingin si Asia sa lalaki ng malamig na mga mata at sinabi, gusto mo bang mabuhay? O gusto mo bang mamatay? Hindi pa ako nakakabuhay ng sapat, kaya oo. Gusto kong mabuhay. Tumawa ang lalaki. Kung gusto mong mabuhay, bigyan mo ako ng isang pagbabasa, malamig na sabi ni Asia. Tumingin ang lalaki kay Asia, ngumiti, at sinabi, My Queen, pwede ba akong magtanong kung tama ang aking nakaraang hula? Ha! Hum-hum si Asia at hindi sinagot ang lalaki. Sinabi niya, hulaan mo ang aking kinabukasan at ang kinabukasan ng lalaking nagngangalang Hansen. Siya na isang tao. Matagal nang naghihintay si Asia sa labas ng Demon Grave. Kahit na nagsimula na ang bagyo sa loob, hindi pa rin nakarating si Hansen sa exit point. Hindi siya naniniwala na maiipit si Hansen sa Demon Grave sa loob ng mahabang panahon, pero sinubukan niya ang lahat upang hanapin siya. Hindi lang niya mahanap ang lalaki. Kaya, pumunta siya rito upang humingi ng tulong sa lalaki upang mahanap ang mahirap hanapin na si Hansen. Makikilala mo siya kapag nagpa siya ang kapalaran na magtagpo ang inyong mga landas. Sa ngayon, dapat mong kalimutan iyon. Ngumiti ang lalaki. Hindi ako naniniwala. Hanapin mo siya para sa akin, maliban kung gusto mong mamatay. Galit na sabi ni Asia. Ngumiti ang lalaki at umiling. My Queen,
Masyadong matigas ang ulo mo. Kung hindi ka naniniwala sa mga kapalaran, bakit mo gustong marinig ang aking mga hula? Kumunat ang noo ni Isha. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi ng lalaki, pero nakakuha na siya ng pagbabasa mula sa kanya bago siya pumunta sa Demon Grave. Napatunayang totoo ang pagbabasa, kaya't kakaiba ang pakiramdam niya sa sinabi ng lalaki. Kahit na ayaw niyang paniwalaan na kaya ng lalaking ito na makita ang hinaharap at makita ang mga kapalaran, naniniwala siya. Tinanong kita kung gagawin mo ba o hindi. Malamig na tumingin si Isha sa kanya, at nakataas pa rin ang kutsilyo sa kanyang leeg. Siyempre, pero hindi mo mahahamon ang kapalaran. Kahit na alam ko kung nasaan siya, hindi mo siya makikilala. At saka, sisisihin mo ako dahil hindi ako tumpak. Bamantong hininga ang lalaki. Ibig mo bang sabihin na hindi mo gagawin? Mukhang handa nang magsaksak si Isha. Hindi mo mahahamon ang kapalaran. Hindi mo ako mapipilit. Ang bawat tao dito ay may sariling kapalaran. Maliit ang kanilang buhay, pero kahit ang Diyos ay hindi makapalitan ang mga daan na kanilang tinatahak. Hindi sila maaaring gawing reyna tulad mo. Pero ako ay isang clairvoyant lang, sabi ng lalaki. Sino ang nagsabing hindi mo mahahamon at mapapalitan ang kapalaran? Kung gusto ko, pwede kong gawing higanteng hayop kahit na ang isang langgam, malamig na sabi ni Isha. Ngumiti ang lalaki at sinabi, kung ganoon ka kumpiyansa. Paano kung magpustahan tayo? Kabanata 18:16. Anong pustahan? Walang emosyong tanong ni Isha. Pipili ako ng isang tao na ang buhay ay maihahambing sa isang langgam, at kung kaya mong gawin siyang hamanin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagkamit ng kalayaan mula sa iyo at pagiging isang duke, talo ako. Hahawakan ko ang taong gusto mong hanapin. Ano sa tingin mo? Seryosong sabi ng lalaki. Paano kung matagumpayan ko ang gawain at hindi mo mahanap ang taong gusto ko? May kumpiyansa na sabi ni Isha. Kung hindi ko maihatid ang lalaking ito ng diretso sa iyo, ang aking ulo ay sa iyo. Kung gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Hindi mo kailangang marumihan ang iyong mga kamay kung ayaw mo. Seryosong tumingin ang lalaki, at parang hindi siya nagbibiro. Okay. Sino ang nagsabing ang kapalaran ng isang langgam ay nakapirming? Kahit na siya ay isang hanggal na lalaki na may Gino armor, gagawin ko siyang duke sa loob ng 3 taon, pumayag si Isha. Talagang kinaiinisan niya si Hansen. Gusto niyang patayin siya, pero hindi niya siya mahanap kaya't ang paggamit sa fortune teller na ito ay maaaring maging pinakamagandang opsyon niya. Hindi mahirap ang pagpapalaki ng isang duke. Hindi niya akalaing magiging mahirap ang gawain, at hindi siya naniniwala sa kapalaran. Hindi gaanong maraming tao ang tunay na may talento. Karamihan sa kanila ay mga langgam sa default. Kaya, pumili ka na lang ng kahit sino. Random na nagturo ang lalaki. Paano siya? Kung sa tingin mo ay hindi siya angkop, pumili ka ng iba. Lahat sila ay mga langgam. Hindi, okay lang. Siya ang pipiliin ko. Para lang sigurado na hindi ka makakahanap ng kapintasan sa aking pagpili mamaya. Malamig na tumingin si Isha sa taong tinuro ng lalaki habang nagsasalita siya. Kilala ako ng maraming lahi. Walang pagkakataong makatakas sa pastahan na ito. Pero ikaw, sinusubukan mong hamanin ang iyong sariling kapalaran. Kailangan kong babalaan ka na mag-ingat. Ngumiti ang lalaki. Sa loob ng 3 taon, hahanapin kita. Kung hindi mo siya mahanap, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Lumapit si Isha sa taong tinuro sa kanya. Wala namang ideya ang tao sa kalye kung ano ang nangyayari. Pero bigla siyang hinayla ng isang kakaibang kapangyarihan, at saka siya tuluyang nawala. Kinuha ni Isha ang lalaki at umalis. Nawala ang kanyang kapangyarihan kasama siya, at nang muling lumitaw ang fortune teller, halos masalubong siya ng Kate sa likuran niya. Nang makita niyang nawala si Isha, kakaiba ang ngiti niya. Patuloy siyang naglalakad, dala ang kanyang maliit na banner. Kung nakita ni Hansen ang banner, maiintindihan niya ang mga salita. Nakasulat doon ang, kinukwenta ang kapalaran, sa wikang tao. Nawala ang lalaki sa karamihan. Hindi siya mukhang kakaiba, parang isang patak ng tubig sa gitna ng dagat ng mga tao. Naglalakad si Hansen sa isang kalye na puno ng mga tao, iniisip kung paano siya makakarating sa 7 Mirrors. Halos tuluyang bumagsak na ang Planet Kate, at kapag nangyari na iyon, ang Taurus ang mamamahala dito. Hindi na matagal na makakatira si Hansen doon, at alam niyang kailangan na niyang umalis. Pero hindi siya makakasakay sa barko dahil masyadong maraming tao ang gustong makalabas sa planeta. Kung ipapakita niyang siya ay isang noble, malamang na makakasakay siya sa barko agad nang hindi na kailangang pumila. Pero hindi gagawin iyon ni Hansen. Kung ginawa niya iyon, maaaring makita siya ni Isha. At kung nangyari iyon, masama iyon.
Matapos umalis sa Demon Grave, alam ni Hansen na wala siyang pagkakataon laban sa isang deified elite. Madali nilang siya mapapatay. Habang naglalakad sa kalye, iniisip ni Hansen kung paano siya makakarating sa Seven Mirrors upang makita sina Kiao at Lance. Habang naglalakad, bigla siyang nakaramdam ng lamig, parang may anino na bumagsak sa kanya. Nabalot siya ng kakaibang kapangyarihan at naangat sa lupa. Nagulat si Hansen at hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Wala siyang ideya kung bakit siya biglang naipit. Sinusubukan ni Hansen na isipin kung sino ang kanyang nagalit sa pagkakataong ito. Yeshe, Hawkwing, Mr. G, ang Taurus, ang ilang nakaligtas na feathers. Maraming tao ang kanyang na-offend sa puntong ito, pero wala sa kanila ang dapat na nakakaalam na siya ay si Hansen. May nakakaalam ba na ako si Hansen? Hindi naman ako ganun kamalas. Nalungkot si Hansen, at patuloy siyang nag-iisip, hindi ako makakalaban sa ganitong kapangyarihan. Dapat ay isang duke sila. Iisipin ko kung bibigyan ako ng pagkakataong magsalita. Kung papatayin ako bago ako makapagsalita, masama iyon. Kailangan ko ng oras upang mag-teleport. Nabalot si Hansen sa kapangyarihang ito. Naipit siya at hindi makagalaw. Hindi niya magawa ang kanyang mga kasanayan, kaya't umaasa lang siya na hindi masyadong napupuot sa kanya ang taong gumawa nito. Umaasa siyang may pagkakataon pa siyang mabuhay. Maaaring mapalo at pahirapan si Hansen bago siya ikulong. Pero kung nangyari iyon, makakabalik naman siya sa santuaryo. Habang nag-aalala si Hansen tungkol dito, nakakita siya ng ilaw. Bumagsak siya sa lupa na nagdulot ng sakit sa kanyang puwit. Pero hindi iyon ang pinakamahalagang bagay ngayon. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang nasa isang sasakyang panghimpapawid siya. Nasa loob siya ng control room at nakikita ang itim ng kalawakan sa pamamagitan ng mga bintana. Mukhang medyo advanced ang barko. Hindi ito mukhang isang murang bagay na makikita mo sa Planet Kate. At may isa pang tao sa control room. May tenga ng kuneho ito at nagpapatakbo ng barko. Rebate, walang paraan na ganito ako kamalas. Tumalo ng puso ni Hansen. Tumingin si Hansen sa itaas at nakita ang isang trono na nakalagay sa pinakamataas na bahagi ng kubyerta. Sa upuang iyon, ang unang nakita ni Hansen ay ang mahabang mga binti. Mag-cruise ang mga ito, at ang sinumang nakaupo ng ganoon ay dapat na isang taong napakayabang at mapagmataas. Tumingin ng kaunti pa sa itaas si Hansen, at sa kanya nakita ang puting uniforme na puno ng malalaking dibdib. Mag-cruise ang mga braso nito, at malamig ang mukha nito. Nasa ibabaw ng ulo ng taong ito ang puting tenga ng kuneho. Nako, si Yeisha, napaungol si Hansen. Sa harap ng Knife Queen, hindi siya makaka-teleport. Hindi alam ni Hansen kung paano siya nahanap ni Yeisha. At hindi niya akalaing may iniwan siyang bakas na susundan. Pero hindi na mahalaga iyon ngayon dahil alam niyang malapit na siyang mamatay. Ngayon, umaasa lang siya na hindi siya agad papatayin ni Yeisha para magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Hindi mahalaga kung sino ka, pero simula ngayon, ikaw ang aking estudyante. Sa loob ng 3 taon, titiyakin kong ikaw ay magiging isang duke. Tumingin si Yeisha kay Hansen na parang reyna siya. Tumingin si Hansen sa kanya at binuksan ang kanyang bibig. Naniniwala siyang nanaginip siya. Kabanata 18:17. Hindi alam ni Hansen kung nababaliw na ba si Yeisha, o siya na mismo ang nababaliw. Gusto niya akong gawing estudyante. Ano? Akala ko galit na galit siya sa akin. Akala ko mas gusto niyang balatan ako ng buhay. Bakit niya ako gagawing estudyante, at nangako pang gagawin akong duke sa loob ng 3 taon? Sumabog ba ang kanyang isip dahil sa galit, at ito ba ang kakaibang anyo ng kanyang kabaliwan? O kaya, isa ba itong malaking pagsasabuatan? Susubukan niya ba akong lokohin bago niya ako sirain? Kaya niya akong sirain ngayon, kung iyon ang gusto niyang gawin. Pero sa kabilang banda, marahil hindi niya alam na ako si Hansen. Kahit na hindi niya alam, bakit niya ako gagawing estudyante? Napakaswerte ko ba? O kaya, nasa ikaw lang ba sa ulo si Yeisha ng isang asno, at random na pumili ng isang estudyante na ako lang pala? Hindi maintindihan ni Hansen. Tumingin siya kay Yeisha, at wala siyang ideya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Natutuwa si Yeisha sa reaksyon ni Hansen. Nakita niyang sobrang nagulat si Hansen, at naisip niyang dahil iyon sa hindi niya maunawaan kung bakit kusang tatanggapin ng isang deified elite ang isang taong ordinaryo. Kukuhanin ni Yeisha si Hansen bilang estudyante, at hindi iyon isang random na desisyon. Nang ituro ng lalaki si Hansen, nakilala siya ni Yeisha. Nakilala niya si Hansen, pero hindi si Hansen. Nang kumuha ng lampara si Kung Fei upang makilala bilang No, narinig ng lahat ang tungkol dito.
Alam ng mga elite sa paligid ng Planet Gate na nagbigay si Kung Fei ng 2 deified feather sa 2 crystallizer. Dahil papunta si Yisha sa Demon Grave, malapit siya sa Planet Gate noong panahong iyon. Nalaman din niya ang tungkol dito. Alam niyang may isang deified feather si Hansen. Pero nakasuot lang si Hansen ng kanyang Geno armor. Hindi niya suot ang kanyang mga gamit bilang noble, at wala siyang dalisay na dugo ng crystallizer. Komplikado ang mga genes ni Hansen, kaya't lahat ng elite races ay nagbigay ng kanilang pabor kay Stay Up Late, na may dalisay na dugo. Walang nag-alok ng pagiging miyembro kay Hansen dahil sa panganib ng pagpapalaki sa kanya. Nang ituro ng lalaki si Hansen, hindi niya akalaing purong pagkakataon lang iyon. Naisip niyang sinusubukan siyang guluhin ng lalaki at gawing mas mahirap ang mga bagay. Ang pagpapaunlad kay Hansen sa ranggo ng isang top champion at pagpino ng deified feather upang maging semi-deified. Masyadong malaking postahan iyon. Hindi niya alam kung posible man iyon. Pero kakaiba ang kahilingan ng fortune teller. Hindi naman partikular na mataas o mababa ang mga duke. Posible ang hamon, kaya pumayag siya. Kung isang ordinaryong tao lang si Hansen, dadalhin na lang sana siya ni Yisha sa bahay nang hindi man lang sinasabi kung bakit. Pero si Kung Fei, na isang Diyos, ay nasa labas pa rin. At may isa sa kanyang deified feather si Hansen. Kaya, handa nang kunin siya ni Yisha bilang isang tunay na estudyante. Ibig sabihin, nirerespeto niya ang feather at si Kung Fei mismo. Hindi niya nais na mag-imbite ng gulo na kakatok si Kung Fei sa kanyang pintuan. Hindi nakakahiya ang pagtanggap ng isang crystallizer bilang isang acolyte, lalo na ang isa na tumanggap ng feather mula kay Kung Fei. Maswerte na nakilala ni Hansen si Kung Fei, kung hindi, ibang-iba ang pakikitungo ni Yisha sa kanya. Medyo mahirap ang hamon, pero kumpiyansa siya. Kailangan lang niyang itaas siya hanggang sa antas ng duke. Kahit na isang baboy lang siya, kaya pa rin niyang gawing duke sa loob ng 3 taon. Dahil sa lahat ng mga dahilang ito, dinala si Hansen pabalik sa HQ ng rebate. Tinatawag itong Narrow Moon. Isang sinegeneic na espasyo ito na hindi gaanong mahina kaysa sa Holy Heaven. Sinasakop nito ang langit. Nalaman ni Hansen na seryoso si Yisha sa pagtanggap sa kanya bilang isang estudyante, at walang ibang motibo sa paggawa nito. Napakakakaiba talaga, oo, pero nagpasya siyang huwag muna bumalik sa santuaryo. Alam niyang kung babalik siya, may teleport pa rin siya sa kinaroroonan niya. At maglalagay iyon sa kanya sa isang masamang sitwasyon, kahit ano pa man. Hindi ako sigurado kung ano ang mali sa kanya, pero sa kabuuan, masasabi ko lang na isang magandang bagay ito. Gusto akong sanayin ng isang semi-deified na nilalang hanggang sa ranggo ng duke. Mahirap maghanap ng ganitong internship. Mas mabuti na ito kaysa sa paghahanap niya sa akin bilang Hansen, kahit papaano. Nagpasya si Hansen na tanggapin ang sitwasyon at sumama na lang dito. Pero hindi niya siya tinanggap bilang isang tunay na estudyante. Nagsimula ang lahat sa pinaka-basic na mga gawain, at wala man lang seremonyang pagtanggap sa kanya. Ang pagtanggap ng isang estudyante ng Knife Queen ay isang napakahalagang pangyayari para sa rebate. Ngayong napili na niya si Hansen, isang outsider, marami sa rebate ang nagtataka kung ano ang ginagawa niya. Hindi naman siya isa sa kanila, pagkatapos ng lahat. Hindi pa nakakasal o nagkaanak ang Knife Queen. Hindi pa rin siya nakakakuha ng estudyante dati. Kaya, ang presensya ng estudyanteng ito ay nangangahulugan ng marami sa rebate. Akala ng lahat na malapit na siyang maging Diyos. Hindi mahalaga na wala pa siyang anak dahil marami pang taon ang natitira sa kanyang buhay. Pero biglang kumuha ng estudyante ang Knife Queen. Nagsimula ng magtaka ang mga tao. Marami sa mga rebate nobles at opisyal ang gustong malaman kung bakit niya tinanggap ang estudyanteng ito. Gusto rin nilang matuto ng higit pa tungkol sa kung sino si Hansen. Sa huli, nalaman nila na si Hansen ay may-ari ng isa sa mga deified feathers. Kaya, mabilis na napagpasyahan ng mga tao na gusto ng Knife Queen na magpalaki ng kalahating Diyos kasama niya. Pero nag-aalala sila tungkol sa talento ni Hansen. Hindi siya isang dalisay na crystallizer, at ibig sabihin nito ay mas malaki ang panganib kaysa kay Stay Up Late. Hindi gaanong nagpaliwanag si Knife Queen, at hindi niya sasabihin sa lahat na talagang kinuha niya si Hansen dahil sa isang postahan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagpapalakas sa kanya ng husto. At seryoso siya sa pagpapalaki lang sa kanya hanggang sa antas ng duke. Pagkatapos, lahat ay nakasalalay kay Hansen. Ang palasyo ng Knife Queen ay sumasakop sa kalahati ng planeta. At mas malaki ang planetang iyon kaysa sa Planet Roca. Sinabihan si Hansen na pumunta sa isang hardin na matatagpuan sa palasyo. Opo, Master. Huwag mo akong tawaging Master. Tawagin mo lang akong Queen.
Tumingin si Isha kay Hansen. Hindi niya nagustuhan ang unang titulo na ginamit niya dahil parang pinaparamdam nitong matanda siya. Okay, my queen. Tumango si Hansen. Naisip ni Hansen na ang pagkuha ng isang kaaway at pagpapalaki sa kanya ay hindi inaasahang mabait sa kanya. Isang kagalang-galang na gawa iyon. Inumin mo ito. Binigyan ni Isha si Hansen ng isang bote. Ano ito, my queen? Tanong ni Hansen. Ito ang Geno Fluid mula sa isang magnet fruit. Maaaring magpalaki ng iyong Geno Armor. Masyadong mahina ka ngayon. Dapat kang tumuon sa pagiging noble muna. Pagkatapos noon, maaari nating ipagpatuloy at itaas ka sa ganoong paraan, sabi ni Isha. Kabanata 18:18. Salamat, my queen. Pakiramdam ni Hansen ay basang-basa ang kanyang mga mata. Napakabait niya, at nagbigay pa ng mahalagang regalo sa kanyang kaaway. Naisip ni Hansen na kung malalaman niyang siya si Hansen, magagalit siya ng husto at malamang na mamatay siya dahil sa galit. Nang makita niyang nagpapasalamat si Hansen, nagkamali siya ng pagkakaunawa. Umalangaw-ngaw ang kanyang ugali, at sinabi niya, kung susundin mo ang aking sinasabi at ituring mo akong iyong tunay na guro, magiging duke ka sa loob ng 3 taon. Sa kaunting swerte, may pagkakataon na balang araw ay maging hari ka. Pero tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Hansen, hindi gaanong nagsalita si Queen. At ang tanging dahilan kung bakit sinabi niyang 3 taon ay dahil sa kawalang tatag ng katawan ni Hansen. Kung hindi, hindi magtatagal ng ganoon. Anyway, inumin mo ang Geno Fluid na minsan ay pag-aari ng isang magnet fruit. At saka, sanayin mo ang iyong Geno Arts. Tumuon muna sa pangalawang pag-evolve. Hindi mahalaga kung magiging noble ka o isang xenogeneic, aalagaan kita. Hindi ka magiging isang walang isip na halimaw. Kumpiyansa ang tunog ni Isha. Opo, my queen. Wala nang ibang sinabi si Hansen. Binuksan niya lang ang bote at ininom ang laman nito. Pamilyar siya sa amoy, at marami siyang magnet fruit sa bahay. Plano niyang kumain ng isa at tingnan kung maaari siyang mag-evolve. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Isha ang lahat ng iyon at bibigyan siya ng juice. Kaya, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pag-inom nito. Nang makita ni Isha na ginawa niya ito ng mabilis, mas lalo siyang ngumiti. Ininom ni Hansen ang Geno Fluid na naglalaman ng magnet fruit, at saka, nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan na umakyat sa kanyang mga braso, na nagpapasigla sa kanyang mga selula. Ginamit ni Hansen ang The Story of Genes, at saka lumitaw ang kanyang spell armor. Ang Geno Fluid ay naging isang hilaw na kapangyarihan na nasipsip ng armor. Umupo si Isha kung nasaan siya at hinintay ang resulta ng pag-evolve ni Hansen. Kung naging xenogeneic si Hansen, at nawala ang kanyang kalooban sa pagnanasa sa pagpatay, maibabalik niya ang kanyang kalooban at pandama. Maya-maya, nagsimulang bumaba ang enerhiya ni Hansen. Pero hindi pa rin niya nakikita na nag-evolve si Hansen sa pangalawang pagkakataon. Paano nangyari iyon? Binigyan ko ba siya ng maling sangkap? Marahil hindi iyon ang Geno Fluid. Kumunat ang noo ni Isha at inamoy ang bote, at saka nag-isip, ito ang magnet fruit. Bakit hindi siya nag-evolve sa pangalawang pagkakataon? Nakita ni Isha na humina ang enerhiya ni Hansen at naging normal na muli. Nalungkot din si Hansen tungkol dito. Ito ang kanyang pangalawang pagkakataon na sinubukan niyang mag-evolve gamit ang The Story of Genes, at nabigo na naman siya sa pagkakataong ito. Pasensya na, my queen. Nabigo ako. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya nang may paghingi ng tawad. Okay lang. Minsan ka lang nabigo. Tinawag ni Isha ang isang gwardya upang dalhan siya ng isa pang bote. Saka, sinabi niya, subukan mo ulit. Matapos ang unang pagkabigo, tiyak na magtatagumpay ka sa pagkakataong ito. Opo, my queen. Magtatagumpay ako. Tinanggap ni Hansen ang pangalawang bote at hindi na nag-aksaya ng oras sa pag-inom nito. Mukhang hindi gaanong nag-aalala si Isha, pero sa loob, ibang kwento na. Parang masama ang pakiramdam niya. Ang magnet fruit ay hindi isang bagay na mabibili sa isang palengke sa kalsada. Napakmahal ng mga ito, at ninanais ng marami. At hindi lang mga karaniwang tao. Kahit na marami sa mga mataas na lahi, na hindi gaanong maswerte na magkaroon ng mga anak na hindi ipinanganak na nobles, ay nagnanais nito. Kaya, ang mga kayamanan tulad ng magnet fruit ay maaaring maging napakmahal upang makuha. At may mga pagkakataon na hindi ito mabibili. Kahit na ang isang tulad ni Isha ay wala pang ilang piraso, at mas gugustuhin niyang isave ang mga ito. Karaniwan, isang bote ng ganoong Geno Fluid lang ang kailangan para magtagumpay. Ang pagkabigo ay napakabihira. Ininom ni Hansen ang pangalawa, at muling lumitaw ang kakaibang kapangyarihan.
Mas malakas ang pag-agos ng kapangyarihan kaysa sa naranasan niya noong nakaraang pagkakataon. Napakagaling na enerhiya. Mas malaki ito kaysa sa isang baron. Tiyak na magtatagumpay siya sa pagkakataong ito. Nagsimulang makaramdam ng kaluwagan si Isha. Maya-maya, ang Geno Armor ni Hansen ay walang nakikitang senyales ng pagtugon. Mukhang hindi ito matutunaw. Maya-maya, nagsimulang bumaba ang enerhiya ni Hansen. At ibig sabihin nito ay isa pang pagkabigo. My Queen, pasensya na. Nahiya si Hansen. Hindi niya alam kung bakit patuloy na nabibigo ang kanyang spell armor. Kumukurap ang mga mata ni Isha. At habang tumitingin siya kay Hansen, tinanong niya, anong Geno Arts ang iyong sinanay? Ipakita mo sa akin. Ang katotohanang uminom siya ng 2 Geno Fluids nang hindi nagtagumpay ay nagpapaisip kay Isha na may seryosong problema sa kanya. Hindi nag-atubiling itago ni Hansen ang anumang bagay, at sinabi niya lang, hindi ko isinulat ang aking Geno Arts, pero pwede ko itong ipakita sa iyo. Tumango si Isha, at binasa ni Hansen ito ng dahan-dahan. Naniniwala rin siyang may problema sa isang lugar dahil ang pagkabigo ay hindi isang bagay na madalas niyang maranasan. Pero hindi masasabi ni Hansen kung ano ang problema. Si Isha, na isang semi-deified na nilalang, ang maaaring makatulong sa kanya na malampasan ang pagkabigo. Kaunti lang ang binasa ni Hansen nang magmukhang malungkot ang mukha ni Isha. Malamig niyang tinanong, sino ang nagturo nito sa iyo? Wala. Binili ko ito sa mga palengke. Mukhang napakagaling nito, kaya napagpasyahan kong pag-aralan ito. Nagulat si Hansen sa biglaang tanong. Mukhang alam niya ang tungkol dito. Sa kawalang paniwala, sinabi ni Isha, sinanay mo lang ang random na kasanayang ito ng basta-basta. At nag-generate ka ng Geno Armor gamit ito. Hindi ako sigurado kung maswerte ka o malas, sa totoo lang. May problema ba sa Geno Art na ito? Nagulat si Hansen. Dahan-dahang sinabi ni Isha, hindi lang ito isang problema. Pero hindi mo ba naisip na ang kasanayang ito ay nangangailangan, masyadong, kasanayan? Kung may katawan katulad nito, ikaw na sana ay isang Diyos. Hindi mo na kailangang magsanay. Ang sino mang sumulat nito ay nagsasagawa ng isang biro na may layuning sakta ng iba. At nagkamali ka, nag-generate ka ng iyong Geno Armor gamit ito. Imposible ang pangalawang pag-evolve. Ano ang gagawin ko, kung ganoon? Naisip ni Hansen kung ito ba talaga ang problema na nauugnay sa The Story of Genes. Nang pag-aralan niya ang The Story of Genes, kinilala niya ang problema. Alam na niya na ang mga kinakailangan ay napakataas at mahirap. Walang sino man ang makakapagsimula kahit na sa mga pangunahing kinakailangan, at kailangan niyang gamitin ang itim na crystal armor upang makatulong sa kanya na magsimula sa pagsasanay nito. Kabanata 18-19. Kumunat ang noo ni Isha. Malinaw na binigyan siya ng lalaki ng isang hamon na mas mahirap kaysa sa kanyang una na isip. Nag-generate na si Hansen ng kanyang Geno Armor, kaya't huli na para magpalit ng teknik ngayon. Bukod sa mga tao, hindi gaanong maraming nilalang ang makapagsasanay ng 2 Geno Arts upang makagawa ng 2 uri ng Geno Armor. Dahil matatag ang mga genes ng iba, at ang pagkamit nito ay nasa labas ng posibilidad. Ang mga genes ng mga tao ay sapat na hindi matatag upang pahintulutan ito, pero mas malapit pa rin ito sa panig na hindi pinapayagan ang paggawa ng pangalawang Geno Armor. Kaya, hindi naisip ni Isha na subukan na makuha si Hansen na magsanay ng ibang Geno Art at magsimula mula sa simula. Hindi niya akalaing posible iyon. Ang pagsira sa kanyang Geno Armor at pagkuha sa kanya upang muling itayo ito ay magiging isang walang kabuluhang pagsisikap. Masisira ang kanyang katawan ng permanente. Maaari niyang gawin ang panganib na iyon kung siya ay isang ordinaryong tao lang pero may deified feather si Hansen. Kung malalaman ni Kung Fei ang kanyang ginawa sa kanya, maaari niyang makuha ang kanyang galit. Nakakasama ang Geno Art na ito, pero kung kaya niyang tapusin ang pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman, may pagkakataon na maging isang bagay na napakasigla at kapakipakinabang. Nagawa ng mag-generate si Hansen ng Geno Armor gamit ito, at bukod sa mga deified elite, hindi dapat posible iyon. At kapag tumaas ang isang elite upang maging Diyos, ang kanilang katawan ay na-lockdown. Hindi na sila makakapag-generate ng Geno Armor, pero kaya ng lalaking ito. Marahil may pagkakataon talaga. Tumingin si Isha kay Hansen habang nag-iisip siya. Isang Geno Art na hindi masasanay, at gayunpaman, nagawa niyang mag-generate ng Geno Armor gamit ito. Kung kaya niyang mag-evolve sa pangalawang pagkakataon at maging isang noble, gamit ang perpektong Geno Armament na iyon, ang kanyang lakas ay lalampas sa lakas ng ibang nobles.
Pagkatapos noon, ang pagsasanay ay magiging mas madali para sa kanya, at maaari siyang makamit ng marami. Ang unang hakbang lang ito ang magiging mahirap. Napakahirap talaga. Nakita ni Hansen na nakatitig sa kanya si Isha at napansin niyang hindi siya nagsasalita. Naisip niya, naaksaya ko ba ang napakaraming resources niya? Ayaw na ba niya sa akin? Okay lang. Palayain mo na lang ako nang hindi ako pinapatay, pakiusap. Pero medyo nag-iisip ng sobra si Hansen. Kinuha siya ni Isha bilang estudyante bilang bahagi ng isang pastahan. At bukod pa rito, hindi siya ang uri ng taong madaling sumuko. Hansen, may itatanong ako sa iyo. Pwede kitang pilitin na maging aking estudyante, pero gusto kong maging isang bagay na ninanais mo mismo. Masaya akong tanggapin ka, pero hindi kita pipilitin na gawin ito kung labag sa iyong kalooban. Pero pwede kitang bigyan ng trabaho, at hindi ka na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, biglang nagmungkahi si Isha. Siyempre, handa akong manatili rito. Madaling sinabi ni Hansen sa kanya. Hindi niya alam kung sinusubok lang niya ang kanyang determinasyon o hindi, kaya't ayaw niyang ibahagi ang kanyang tunay na opinyon. Nagsalita siya ng may matatag na kumpiyansa. Ang aking pagsasanay ay magiging mahirap. Hindi lahat ay kayang tanggapin ito. At kung ikaw ang aking estudyante, kailangan mong panatilihin ang apoy ng iyong determinasyon at itulak ang iyong sarili sa sakit kahit na masakit. Kung hindi mo kayang tiisin ang sakit nito, pwede kitang bigyan ng trabaho bilang isang opisyal. Ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo na hindi ka na kailangang mag-alala tungkol sa ibang bagay sa iyong buhay. Malamig na nagsalita si Isha, pero nakatitig pa rin siya kay Hansen ng may pagmamahal. Tiisin ko ang anumang sakit na darating sa akin at pupunta ako sa pinakamalayo na kaya ko. Isusuko ko ang lahat at ibibigay ko ang lahat, hanggat hindi mo ako susuko. Hindi kita bibiguin. Nagpause si Hansen sandali. Nang may malungkot na tingin, sinabi niya sa kanya, sa Mosey Mountain, sina stay up late at ako ay tumanggap ng deified feathers. Ang mga mataas na lahi ay gusto lang si stay up late, at hindi nila ako pinansin. Gusto ko ring magsanay upang umunlad. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong hindi ibinigay ng iba. Kung bibigyan ako ng posibilidad na abutin ang mga bituin, hindi ako natatakot mamatay sa pagsisikap. Mas maganda ang anumang bagay kaysa sa pagiging tahimik na bubulok sa lugar. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita, nag-excite si Hansen. Halos maniwala rin siya sa kanyang sinasabi sa kanya. Mabuti, kung may ganito kang tapang at layunin, bibigyan kita ng pagkakataon. Tutulungan kitang umunlad at pagsisisihin ko ang mga hanggal na lahi na iyon sa kanilang sinabi sa iyo. Naisip ni Isha na nagsasalita si Hansen mula sa puso at talagang naniwala siya sa kanyang mga salita. Pero pagkatapos nito, sinabi pa rin niya, tandaan ang iyong sinabi ngayon. Hindi kita sisisihin kung susuko ka ngayon at magiging kontento sa ginhawa ng isang tahimik at magandang buhay. Pero kung gagastos ako ng maraming resources sa pagpapalaki sa iyo, para lang sa huli ay susuko ka at tatakas, babayaran mo ang pinakamataas na presyo. Kahit na ang isang deified elite ay hindi ka mailigtas mula sa pagkawasak na dadalhin ko sa iyo. Naiintindihan mo ba ako? Kung susubukan kong tumakas, ang aking ulo ay sa iyo. Seryosong tunog ng sagot ni Hansen. Pero hindi naman ganap na kasinungalingan ang sinabi ni Hansen. Ang huling ilang pangungusap ay talagang taos-puso. Hindi handang umatras si Hansen. Kung hindi siya maglalayo ng mataas sa Geno Universe, hindi siya makakaligtas. At hindi niya mapoprotektahan ang kanyang mga kaibigan at pamilya kapag tumalon na sila. Kailangan niyang lumakas para makuha niya pabalik sina Golden Growler at Little Flower. Walang paraan na makaka-address siya ngayon. Okay, kung ganoon, magpatuloy tayo. Nakita ni Isha na taos-puso at totoo si Hansen sa kanyang mga salita, at napahanga siya sa kanya. Binibigyan siya ni Isha ng pagkakataong umalis dahil magiging mahirap simulan ang kanyang sinimulan. Ang paglampas lang sa unang yugto ay magkakahalaga ng marami. Gusto niyang malaman kung anong uri ng karakter si Hansen bago mag-commit. Kung mahina at walang pasensya si Hansen, mas gugustuhin niyang sumuko at matalo sa pastahan. Walang sino man ang makakapag-promise sa kanya na ang paghabol niya kay Hansen ay magkakaroon ng gantimpala, kaya kailangan niyang matuto ng higit pa at isaalang-alang ng maayos ang mga bagay. Napatunayang kasiya siya sa kanya ang mga sagot at pag-uugali ni Hansen. Hindi na siya nag-aalinlangan sa kanyang sarili, handa na siyang subukan ito. Kung alam ni Isha na gusto lang ni Hansen na ubusin ang kanyang mga resources upang makapasa sa The Story of Genes, magagalit siya ng husto. Magpatuloy, sabi ni Isha. Magpatuloy sa ano? Nagulat si Hansen, at hindi sigurado kung ano ang tinutukoy niya.
Magpatuloy sa pagkain, syempre. Sabi ni Isha. Kumaway siya ng kanyang kamay, at isang magandang rebate ang nagdala ng ilang elixirs. Ubusin mo ang mga ito isa-isa, at gamitin mo ang iyong Geno Arts. Gawin mo ito ng maraming beses hanggat kailangan mo. Gagawin kitang isang noble, at kahit na ang mga Diyos mismo ay hindi makakapigil dito. Itinaas ni Isha ang kanyang ulo na ipinapahayag ang kanyang kumpiyansa. Opo, hindi kita bibiguin. Sisimulan ko na ang pag-inom sa mga ito. Agad pagkatapos sabihin iyon, nilagok ni Hansen ang laman ng unang bote. Kabanata 1820. Nakaupo si Isha sa isang silya, pinapanood si Hansen na nagtitipon ng kapangyarihan upang mag-evolve sa pangalawang pagkakataon. Walang emosyon siyang tumingin sa kanya, na para bang yelo siya. Pero paminsan-minsan ay kumukurap ang kanyang mga mata na nagpapakita na hindi siya ganoon katahimik. Dumudugo ang kanyang puso. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, gumamit si Hansen ng 3 Magnet Fruit Elixirs, 2 Thunder Geno Fluids, 2 Reborn Geno Fluids, 1 Fire and Ice Geno Fluid, at 1 Beast Blood Geno Fluid. Lahat iyon ay mga kayamanan na maaaring pilitin ng isang tao na mag-evolve sa pangalawang pagkakataon. Karaniwan, sapat na ang isa upang makamit ito. Pero halos maubos na ni Hansen ang kanyang buong kayamanan sa puntong ito, at hindi pa rin siya nag-evolve sa pangalawang pagkakataon. Para sa Knife Queen, maaaring wala iyon. Pero pag-aari iyon ng isa, at hindi niya basta-basta kukunin ang anumang gusto niya anumang oras na gusto niya. Pribado ang mga ito. Mayaman siya, pero ang mga bagay na ito ay walang halaga. Hindi ito mabibili ng pera, at hindi pa rin nag-evolve si Hansen sa pangalawang pagkakataon. Nagsimula ng makaramdam ng sakit si Isha. Pasensya na, pero mukhang nabigo na naman ako. Tumayo si Hansen. Sa pinakabagong pagkabigo na ito, nabigo siya ng 11 beses. Magpatuloy, walang emosyong sabi ni Isha. Pero kumurap pa rin ang kanyang mga mata ng ilang beses. Isa lang ang natitira niyang boiling Geno Fluid, at isang Cell Geno Fluid. Kung hindi gumana ang dalawang iyon, lahat ng kanyang kasalukuyang pamumuhunan ay magiging walang saysay. Hindi niya malalaman kung paano siya pakikitunguhan pagkatapos niyang maubos ang mga ito. Hindi niya basta-basta hahayaang umalis si Hansen pagkatapos mamuhunan ng sobra sa kanya ng walang kapalit. Kung magpapatuloy ito, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga upang makuha ang isang bagay na mag-uudyok sa pag-evolve na gusto niyang makita. At iyon ang isang bagay na talagang ayaw niyang gawin. Kumuha si Hansen ng isa pang Geno Fluid at ininom ito. Saka, ginamit niya ang The Story of Genes. Ang spell armor ay puno ng enerhiya, at tumitibok ito ng walang hanggang lakas. At saka, bigla na lang, isang kakaibang kapangyarihan ang nag-ilaw sa armor. Tumalo ng puso ni Isha. Lahat ng iba pang simbolo at ukit ay nagsimulang mag-ilaw din. Hindi nagtagal, ang Geno armor ay natakpan ng mga simbolo at sulat na iyon na nagmumukhang nag-aalab na apoy. Sobrang tuwang-tuwa si Isha nang makita ito, at sinabi niya, magtatagumpay ito sa pagkakataong ito. 12 bote ng Geno Fluid ay isang pamumuhunan na napakalaki. Nakaramdam siya ng malaking kaluwagan nang makita ito. Kung hindi tumulong ang huling 2 fluids, hindi siya sigurado kung handa siyang isawsaw ang kanyang mga kamay sa mga pag-aari ng buong tribo. Sa gitna ng mga simbolo na parang apoy, nagsimulang matuno ang Geno armor. Natunaw ito sa isang likido na saka nagkaroon ng ibang anyo. Ang pagiging isang noble at hindi isang xenogeneic ni Hansen ay isang magandang bagay din. Kung naging xenogeneic siya, maaaring mas mahirap ang mga bagay. Tumingin si Isha sa hugis ng Geno armor, sinusubukang alamin kung anong uri ng Geno armament ang kanyang matatanggap. Ang isang Geno art na nangangailangan ng napakarami ay tiyak na magbubunga ng isang nakakaakit na resulta. Patuloy na umiikot at nagbabago ang Geno fluid, at sa huli, nagsimulang maging transparent. Pero nagsimulang magbago rin ang mukha ni Isha. Mukhang naguguluhan siya. Karamihan sa mga armor ay mag-evolve upang makagawa ng isang bagay na malinaw na isang armas. Maaaring makahanap ka rin ng mga bagay o pagpapahusay sa armor mismo. Pero ang Geno armament na nilikha ni Hansen ay mukhang kakaiba. Hindi pa tapos, pero nagsisimula nang makita ang hugis nito. Isang batang crystallizer, kumpleto sa mga braso at mukha. Isang manika ba ang Geno armament na ito? Iniisip ni Isha sa kanyang sarili. Pero nang halos matapos na ang armament, nagsimulang magulat si Isha. Sa hangin, matapos matuno ang Geno armor, lumitaw ang Geno armament. Mukhang kakaiba. Parang isang 12 taong gulang na babae. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay umabot hanggang sa kanyang mga paa, at ang kanyang mga mata ay itim din.
Maputi at makinis ang kanyang balat tulad ng isang tunay na tao. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay nakabalot sa puting armor, at sa kanyang mga kamay, may hawak siyang dalawang revolver. May nakaukit na mga pangalan sa mga hawakan ng dalawang baril. Naisip ni Isha na iyon ay ang wika ng mga crystallizer, kaya hindi niya mabasa ang mga salita. Iginagalaw ng babae ang kanyang mga mata at yumuko sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mga baril at itinutok ang mga ito kay Isha, na para bang binabantayan niya si Hansen mula sa isang kaaway. Nanlaki ang mga mata ni Isha habang nakatitig sa babae. Nakakita na siya ng maraming Geno armaments, pero wala pang katulad nito. Mukhang buhay ito. Mayroon itong wastong life force. Mukhang may katalinuhan din ito. Para sa isang Geno armament na magkaroon ng buhay na tulad nito, at magkaroon ng armor at baril, ang kanyang kaalaman sa kung ano ang posible pagdating sa pag-evolve ay ganap na nabaligtad. Nang matapos mag-generate ang Geno armament, tumingin si Hansen sa babae at sinabi, "Bakit babae ang aking armament? Talaga bang ito ang aking Geno armament?" Kumbinsido si Hansen na ito talaga ang kanyang Geno armament dahil sa mga hawakan. Sa hawakan ng dalawang perlas na puting revolver, ang mga letrang SPE ay nakaukit sa isa, at ang mga letrang TO ay nakaukit sa isa pa. Sama-sama, nabuo ang spell. At iyon ang pangalan ng kanyang Geno armor. Nang gamitin ni Hansen ang kanyang isip, lumapit sa kanya ang babae. Nang magbanggaan sila, naging isang puting armor set siya na tumatakip sa kanyang buong katawan. Ang salitang spell ay nakasulat sa buong armor. Isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ang pumuno sa katawan ni Hansen ngayon. Nagbigay ito sa kanya ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa Geno armor. Ito ang aking Geno armament. Nagulat si Hansen. Tiningnan niya ang impormasyon nito, at sinabi ng Geno body na naging duke siya sa likod ng salitang spell. "My queen, sa tingin ko nagtagumpay ako," sabi ni Hansen, tumingin kay Isha. "Napakabuti, ngayon, patuloy na magsanay." Nasa shock pa rin si Isha, at ginising siya mula sa kanyang malalim na pag-iisip ng biglaang sigaw ni Hansen. Hindi pa kailanman nakarinig si Isha ng Geno armament na tulad nito. Marahil ay makakamit talaga ng lalaking ito ang isang espesyal na bagay. Kakaiba ang ganitong Geno armament, naisip ni Isha sa kanyang sarili.